Welcome po muli sa Usapang Agrinegosyo mga ka-asenso. Sa video po na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang latest na price update po ng mga itlog per tray po sa Panay Island at sa Negros Island. At ibabahagi ko din po sa inyo kung paano po ba mapapanatili na maganda at laging marami po ang ating itlog na nakokolekta sa ating farm o sa backyard. Ito na mga ka-asenso, simulan na po natin kaagad yung presyo ng itlog sa bawat tray base po sa kanilang sukat. Huwag na po tayo magpaligoy-ligoy pa para hindi po kayo mainip. Unahin po natin sa Panay Island. Medyo mas mura po ang presyo ng itlog per tray sa Panay Island compare po yan sa Negros Island. Sa Panay Island po ang piwi o yung maliit po na sukat ng itlog ay nasa 210 per tray po. Ngayong latest po yan, November 2023. Ayan po ang presyo. Galing po yan sa legit na source po natin sa Department of Agriculture. Ngayon po, ang pullet size naman, sumunod po doon sa pinakamaliit ay nasa 235 per tray. Small size naman is 245 per tray. Sa medium size po is 252 per tray. Sa large size is 256.50 per tray po. Sa extra large, 259.50 ang per tray. Sa jumbo, 262.50 ang isang tray. At sa super jumbo, 270 per tray po. Ayan po ang latest na presyo ngayong November 2023 sa Panay Island po. Ang nasasakupan po ng Panay Island ay Aklan, Antique, Capiz at Iloilo. Kasama na po dito ang Guimaras Island. Ayan po ang latest na presyo ngayon. Dako naman po tayo sa presyo ng itlog sa Negros Island. Ito po sa Occidental at Oriental Negros Island. Ang presyo po ng itlog sa kanila, yung piwi size, medyo may kamahalan po dahil ang isang tray nagkakapresyo po ng 228 pesos. Isang tray po yan. Ang pullet size naman nila, ang sumunod doon sa maliit, ay 255 per tray po. Sa small size naman nila, 264 per tray. Sa medium size po nila, medyo may kamahalan na po dahil 270 per tray na po sa Negros Island. At ang large size naman po ay 273 per tray. Sa extra large naman ay 274.50 per tray. Sa jumbo size po nila is 277.50 per tray. At sa super jumbo po nila is 285 per tray. Ang laki po ng diferensya ng presyo po sa Negros Island kumpara po natin ngayon sa Panay Island. Mas mahal po sa Negros. Kaya pagdating naman po sa pagbili ng RTL, mas mahal din po ang per head ng RTL sa kanila at ng packages dahil nga po mahal din po ang presyo ng bawat piraso ng itlog sa kanila o yung per tray ng itlog sa Negros Island kumpara po sa Panay Island. Dahil nga po, halimbawa na lang natin, ang extra large po sa Negros ay 274.50. Ang extra large naman sa Panay Island ay nasa 259.50 lang po ang presyo. Sa super jumbo nga po ng Panay Island ay 270. Sa Negros Island naman ay nasa 285 pesos po. Ang laki po ng diferensya. Almost 15 pesos po ang diferensya ng presyo ng Panay Island at ng Negros Island. Ayan po, sana po na kuhanan po ninyo ng idea ang video na ito. Dako naman po tayo sa kung paano po ba mapanatili at maganda ang egg production natin. Dahil nga po, marami po ang nagko-comment na yung sa kanila daw ay hindi po nila naaabot yung dami ng itlog katulad po ng sinasabi ko sa aking mga vlog at sinasabi nila hindi daw accurate yung
sinasabi ko dito sa video, pero hindi po yan totoo dahil kung ano po ang nangyayari dito sa napapanood po ninyo, yan lang din po ang ibinabahagi ko sa inyo. Dito po sa video na ito, 44 na piraso po na RTL po ito, nakakakolekta po ng 37 hanggang sa 42 eggs everyday po, at ang edad po ng mga manok na ito ay nasa 1 year and 2 months na po mula nung buying date. So ibig sabihin sa 44 heads ng paitloging manok na ito, nakakakolekta ng 37 eggs hanggang sa 42 eggs everyday. Ang percentage po ng nakokolekta dito is nasa 84% hanggang 90% pa rin po ang egg production na nakokolekta araw-araw. Kaya ibig sabihin sa 44 na pirasong manok po ay maganda po yan na kung nakakolekta ng 84% hanggang 90% every day, dahil hindi naman po pare-parehas ang dami ng nakokolekta araw-araw. At ang kagandahan pa po, napaka magandang balita nito, dahil sa edad nila na 1 year and 2 months, wala na pong medium size na nakokolekta araw-araw. Ang sukat po ng itlog na nakokolekta, large size, extra large hanggang jumbo size na po ang nakokolekta araw-araw. Kaya napaka maganda po nito dahil mas malaki po ang kikitain. At paano po ba napanatili na maganda po ang egg production at malalaki po ang sukat? Ang ginagawa po dito sa backyard poultry na ito, kung bakit patuloy na nagbibigay ng maganda at malaking itlog po ang mga RTL o yung mga layered chicken dito, ay sa vitamins po yan na ibinibigay. Hindi po kami nagbibigay ng mga generic na vitamins. Bakit po tayo magbibigay kung meron naman pong branded na vitamins na pwede po nating pagkatiwalaan at patuloy po na magbibigay ng magandang itlog? Walang iba po yan kung hindi Vitamin Pro at Egg 1000 po ang ginagamit rito. Paano po ba gamitin ang Egg 1000 at Vitamin Pro sa ating mga RTL? Sa pagbibigay po ng Vitamin Pro, 3 times a week po yan. Ang ginagawa po dito, Monday, Tuesday, Wednesday, Vitamin Pro po ang binibigay sa umaga at plain water po sa hapon. Pagdating naman po ng Thursday, Friday, Saturday, Egg 1000 naman po ang binibigay. Sa umaga din po ang pagbigay at plain water na lang sa hapon pag naubos na po yung vitamins nila. Ayan po ang pagbibigay ng vitamins sa mga layer na ito. Kaya patuloy po sila na nangingitlog ng marami at malalaki. About naman po sa bacterial flushing, tatalakayin po natin yan sa susunod na video para hindi po kayo maguguluhan, at uulitin po natin ang pagbibigay po ng Vitamin Pro at Egg 1000 doon sa hiwalay na video, at ganon din po sa bacterial flushing. Tuwing Sunday po nagbibigay ng bacterial flushing. Once a week po ang pagbibigay ng bacterial flushing, alternate po sa 3 gamot na aming ginagamit. Hanggang dito na lang po muna ang video na ito. Sa next na video po, ibabahagi ko sa inyo bakit Vitamin Pro, bakit Egg 1000 at bakit 3 gamot po ang aming ginagamit para sa bacterial flushing.